ay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kasama po ang inyong mga personal na intensyon at mga intensyon ng nagpamisa ngayong umagang ito at mga intensyon ng sumusubaybay sa atin. Sa pamamagitan ng ating FB Live, yung mga nasa kanilang tahanan, lalo na po yung mga may sakit at yung ating overseas Filipino workers. Tayong lahat ay dumulog sa Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio at ng Mahal na Birhen upang linisin ang ating puso ng mga kasalanang nagiging balakid para tayo ay maging tunay na mga anak ng Diyos. Pagsisihan natin ang ating mga naging pagkukulang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang kapanahunan ni Akas na anak ni Hotam, at apo naman ni Uzzias na hari ng Huda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Syria, at ni Peka, anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambahayan ni David ang balitang nagkasundo na ang Syria at ang Israel. Kaya't ang hari, gayon din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animoy mga punong kahoy na inuugoy ng hangin.
Sinabi ng Panginoon kay Isaías, isama mo ang iyong anak na sa Yasub at salubungin ninyo si Akas. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas, sa daang patungo sa bilaran ng damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin ng Syria at ng anak ni Remalias. Ang dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok, ngunit di nagdidingas. Nagbalak na masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalias at kanilang sinabi, lusubin natin ang Huda, pasukuin natin at sakupin. Papaghariin natin doon ang anak na Tabiel. Akong Panginoon ang nagsasabing hindi na ito mauulit. Pagkat ang Syria ay mahina pa sa Damasco, na punong lungsod niya, at ang Damasco ay may mahina kay Haring Rezin. Ang Israel naman mawawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong lungsod. At ang Samaria ay hindi lalakas kaysa kay Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak pag hindi nanatili ang iyong pananalig sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo. Ang Diyos ang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang Diyos ang siya nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Dakila ang puon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na kalulugod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa, nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman. Sa loob ng muog, ng banal na bayan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Siyon. Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang nakakatulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay, kanyang winawasak ang naglalakihang barkong naglalayag. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Magsitayo po ang lahat. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na maghinaon. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga-roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at Sidon. At ikaw, Kapernaum,
ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Sino sa inyo ang naririto ngayon na nakaranas ng magpanik dahil sa hindi magandang sitwasyong nangyari sa ating buhay? O kaya naman ay nagpanik sa pag-scroll sa Facebook at sa TikTok dahil sa kung ano-anong balita laban sa inyo o kung ano-anong post na nagdala ng pag-aalala sa inyo. O baka naman nakaranas kayong masinso ng taong inaasahan ninyo kaya nag-overthink kayo ng buong gabi kung ano-anong inyong inisip. Normal po sa atin ang mag-aalala. Ang tawag ng marami sa atin ngayon dyan ay anxiety. Yung hindi pa nangyayari ay inaalala na natin. Meron daw pong pagkakaiba ang anxiety and depression. Yung anxiety, you keep on worrying about the future, about something that is yet to come. Yun naman pong depression, you keep on worrying and minding about your past. Sa mas simpleng salita, ang pakiramdam na parang guguho na ang mundo. Ganyan ang anxiety dahil sa dami ng problema. Ano ang mensahe ng unang pagbasa? Take care. Cool lang, chill lang, keep calm, do not fear. Sa ating unang pagbasa mula kay Propeta Isaías, ganyan na ganyan ang sitwasyon ni Haring Akas. Pinaliligiran siya ng mga kaaway. 2 malalaking kaharian ang nagkakaisa para pabagsakin siya. Kung titingnan ang sitwasyon sa mata ng tao, talagang talo na siya. Wala na siyang pag-asa. Nanginginig sa takot ang puso ng hari at ang kanyang mga tao na parang mga puno na inihihip ng malakas na hangin. Ngunit ano ang mensahe ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ni Propeta Isaías? Sabi ng Panginoon, mag-ingat ka, huminahon ka lang, at huwag kang matakot. Ito ang sabi sa Isaiah chapter 7 verse 4. At may pahabol pang napakatinding paalaala. Kung hindi kayo mananalig, hindi kayo mananatili. Mga kapatid, ang unang reaksyon natin kapag may problema ay madalas na fight or flight. Lalaban o tatakbo. Alinman sa makipag-away tayo o iiwasan natin. Pero ano ang utos ng Diyos? Kulang. Huminahon. Huwag mag-alala. Hindi ibig sabihin na magiging pabaya tayo. Hindi ibig sabihin tayo ay naduduwag. Nag-iisip lang tayo. Nagdadasal lang tayo.
Nagmumuni-muni lang tayo dahil ayaw nating mapadala sa ating emosyon. Kaya nga, kung magtitiwala tayo na may Diyos na mas malaki kaysa anumang problema ang ating kinakaharap, magiging maayos ang lahat. Ano ang hamon ng Ebanghelyo? Huwag maging matigas ang ating ulo. Sa Ebanghelyo natin ngayon, narinig nating sinabi ng ating Panginoong Hesus na ang tono ay medyo seryoso at nanunumbat sa mga bayan ng Corazin, Bethsaida at Capernaum. Bakit? Kasi nakakita na sila ng napakaraming himala, pero hindi pa rin sila nagbago. Nanatili pa rin matigas ang kanilang ulo, matigas ang kanilang puso. Sikip ang kanilang puso sa pananampalataya sa Panginoon. Para silang mga taong niregaluhan mo ng iPhone 15 Pro Max, pero nagre-reklamo pa rin matapos mong marigaluhan dahil walang charger. At sa iyo pa rin iniaasa ang bagay na ito. O niregaluhan mo na ng kotse o bahay, sa iyo pa rin iniaasa ang panggasolina kung sasakyan o mga appliances o furnitures kung bahay. Kaya nga, dapat marunong tayong magtiwala at magpasalamat sa grasyang ibinigay sa atin ng Panginoon. Kadalasan kapag tayo ay nasa gitna ng pagsubok, nakakalimutan natin ang mga nagawa na ng Diyos sa atin noon. Nakakalimutang marami na siyang beses na nagpatunay na hindi niya tayo pinababayaan. Ang panawagan ni Jesus ay ang pagbabalik loob sa isang pusong marunong magtiwala at makinig sa Kanya sa gitna ng unos. Gaya ng madalas na paalala sa atin ng buhay espiritual ng mga banal, partikular na si Santo Padre Pio. Manalangin, magtiwala, at huwag mag-alala. Sabi niya, ang pag-aalala ay walang maidudulot na maganda sa ating buhay. Hindi nito mababawasan ang ating problema. Ninanakaw lang nito ang kapayapaan mo ngayon. Kung ikaw ay isang magulang na nag-aalala sa tuition ng iyong anak o sa sakit na nararamdaman sa kasalukuyan, o isang empleyado na natatakot mawala ng trabaho, o isang kabataang nag-aalinlangan sa kanyang kinabukasan, chill lang, cool lang, huminahon lang, hindi ka nag-iisa. Bago matapos ang araw na ito, tingnan natin ang ating mga sarili. Saan ba tayo mas madalas nakatingin? Sa laki ng ating problema o sa laki ng ating Diyos? Huwag nating hayaang lamunin tayo ng takot. Ang Diyos na nag-iingat sa atin kahapon ay ang Diyos na sasama din sa ating mga problema sa ngayon at siyang magtataguyod sa ating kinabukasan. Kung hindi tayo mananalig, hindi tayo mananatili. Kaya naman, ihinga mo na sa Diyos ang iyong takot at tanggapin ang kanyang kapayapaan. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa sa kadakilaan mo. Hosana, sana sa kaitaasan, pinagpalad na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, sana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, di manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisil-nisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa maranasan ng langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawal ng hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo na langis sa mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit na kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat na nagnanais maging kasapi ng konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa labat-labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo ay imahin dasal na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mayo natin bayang, kanyang pagkalingat habang, isa po ay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Magandang umaga po, paanyaya sa panalangin. Tayo po'y tatayo, gawin ang tanda na krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo lumapit sa ating Panginoon siya awitan. Ating papurihan na batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila'y suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina't sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Sabay-sabay po tayo sa panalangin ng awit. Magalak sambahayan dahil sa pagpapala. Sa liwanag na bigay ang Diyos ang may gawa. Mula sa kadiliman may kapal ay nagwika. Nagkaroon ng anyo ang tuwoy walang-wala. Kung pagbabalikan lang ang iyong nakaraan, na dati-rati lugmok dahil ay kasalanan. Panginoon, inaawa, dumating din ang buhay. Nagliwanag ang lahat, kaligtasan ay dumatan. Kadakilaan niya ay iyong isa puso. Ang Panginoon Diyos hindi sa iyo lalayo. Sa araw man o gabi, matapat sa pangako.
Ang Diyos ay laging Diyos kahit mundo'y maglaho. Panginoon, pinaunlad mo ang iyong lupain, pinatawad mo ang kasalanan ng iyong bayan. Tayo po ay magsiupo. Ikaw, O Panginoon, naging mapagbigay sa iyong lupain. Pinasagana mo't muling pinaulad ang bayang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay, pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila iyo nang inalis. Tinalikdan mo na ang iyong nilimot, ang matinding galit. Kaya naman, Panginoon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mong aming nadaramay, limutin ang ganap. Ang pagkagalit mo at puot sa aming wala na bang hanggan. Di na ba lulubag, di na matatapos ang galit mong iyan? Ibangan mo kami, sana ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayong Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig magmula sa Panginoon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang parangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang pagtatapatan at pag-ibig magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katuwiran ay magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Gagawing maunlad ng Diyos na ang Panginoon itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, pinaunlad mo ang iyong lupain, pinatawad mo ang kasalanan ng iyong bayan. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa at sa umagay inaasam ang iyong pagdating. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo matibay na muog. Bayaang buksan ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa at sa umagay inaasam ang iyong pagdating. Panginoon, ang ningning nawa ng iyong mukha ang magbigay liwanag sa amin. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginoon iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kaloob at ang pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay na lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng Panginoon Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako.
Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ang ningning nawa ng iyong mukha ang magbigay liwanag sa amin. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol, sa unang sulat ni Apostol Juan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating mananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos namay nananatili sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kasama ko ang Diyos, nasa Kanyang aking tiwala. Kasama ko ang Diyos, nasa Kanya ang aking tiwala. Sa Kanya ako nakakatagpo ng kalungat at ako'y tunay na malaya. Nasa Kanya ang aking tiwala. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kasama ko ang Diyos, nasa Kanya ang aking tiwala. Tayo pong lahat ay tumayo. Nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihan tagapagligtas, gaya na ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Tayo po ay gagawa ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipi ni David ng kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, nililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay na lahat na napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman ang nakatatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan, at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat habang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihan tagapagligtas, gaya ng ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng iyong dugo, tinubos mo para sa iyo ang isang bagong bayan. Nagpupuri kami sa iyo at dumadalangin. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Aming hari at manunubos, dinggin ang papuri ng iyong simbahan sa pagsisimula nitong araw. Turuan mo kaming magpuri sa iyong kamahalan ng walang katapusan. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa at lakas, kaya sa iyo kami nagtitiwala. Huwag tulutang mawalan kami ng pag-asa. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Tunghaya na may habag ang aming kahinaan at magmadali sa iyong pagdamay, pagkat kung wala kaming magagawang anuman. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Alalahanin ang mga dukha at may sakit. At huwag hayaan ang araw na ito'y maging isang pasaning mabigat, bagkos maging isang kaluguran at galak. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya.
para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, at para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Alalahanin mo ang iyong bayan, Panginoon. Ating pong dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, nasa iyo ang ganda ng buong sanglilikha at ang kabutihan tinatamasa namin sa iyon lahat mula. Tulungan kaming masimulan ng araw na ito na may galak sa ngalan mo at gamitin ito sa paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa-tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na biri ng mga biyaya. Ipanalangin mo Santo kami. Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyo. iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.